guys, people! This is your Mommy Iza. Welcome to our channel, Mommy Iza and Izaak Vlog. For today's video guys, pag-usapan natin ang panibagong impeachment na naman sa ating Vice President, no other than Sara Duterte. As early of 2026, no, nahaharap na naman ang panibagong impeachment ang ating Vice President. Alam natin noong 2025 ay na-impeach siya sa Kamara. 210 ka mga congressman nga ang nag-yes no sa pangunguna ng dating speaker na si Romualdez. Noong June ay sinimulan itong pag-usapan sa Senado at nakitaan ito ng kulang sa tamang proseso kaya ito na back to sender. Naglikramo ang taga-Kamara, pumunta sa Supreme Court, yun pa rin, binasura ito dahil nakitaan na labag sa Constitution, lumabag ito, no? O unconstitutional. So, ito na naman, talagang walang katapusan, Sara talaga. No, ika nga ang kanilang pinaglalaanan ng panahon, no, ang tuluyang ma-impeach si Sara Duterte. Dahil alam naman natin na si Sara Duterte talaga, no, ang pinakamalakas, no, na kandidato para sa 2028 at siguradong panalo, no, dahil 2/3 sa taong bayan ay talagang Sara Duterte, o, di ba mga pangga, no? So ayan, no, sa kabila ng pinoproblema natin ang pag-shortage ng gasolina, ang pagtaas ng presyo ng gasolina at mga bilihin, lalong-lalo na ang bigas, sa kaguluhan sa pangdaigdigan, sa digmaang Middle East at Amerika, imbis na tutukan ang nangyayari ngayon at tutukan din ang pagbagsak ng ekonomiya at ang kakulangan sa gasolina at ang pagmahal ng mga bilihin, nakatutok pa sila sa impeachment sa ating Vice President. Talagang nakikita, no, na talagang mga taong ito ay talagang politika, for political interest talaga ang inuuna. Kaysa pag-usapan at imbisigahan ang trilyong korupsyon under Marcos administration, dito paulit-ulit, no, sa impeachment ng Vice President. Parang nakikita natin, no, na ika nga dinadivert, no? Tinatakpan nila yung trilyong pagnanakaw sa kaban ng bayan. So kung sino yung lumaban against the corruption, yun ang kakasuhan. Grabe. Mapapasa na all na lang talaga tayo, no, sa paging bendalu, no? Ayan. So ano nga ba ang impeachment ng ating Vice President? So ano ba yung ground for impeachment? So syempre ang walang kamatayang confidential fund ng Office of the Vice President. Ito yung misuse, no, ng confidential fund. Ayan. 500 million, no? And 112 million naman ito yung sa paging DepEd Secretary noon, no, ng ating dating Vice President. Sinama din nila yung pananakot kuno, no, o yung pagpapatay, no, sa Pangulong Marcos, kanyang asawa at ng kanyang pinsan. Ayan. Tsaka kasama din dito, no, yung kanyang salin dahil tumaas ito ng more than 50 million, no, after 16 years. Ayan. So ika nga yung kanyang salin ay tumubo ng mahigit 50 million yung increase. So ito yung kina-question nila. Ayan, hay nako. So ito yun mga pangga. Ika nga sufficient form and substance na nga. Kaya lang maraming nagtaka nung March 25. Bakit kailangan pang ipatawag ang Vice President? Bakit kailangan pa niyang ipakita yung mga ebidensya kasama ang kanyang abogado? Bakit nag-mini trial sila? Kung sufficient na yung ebidensya, sufficient forms and substance, di ba? Dapat nagbutuhan na ang Kamara, no? Nagbutuhan na sila at kung nanalo sila at talagang na-impeach sa Kamara, isend sa Senado para simulan na ang trial. O, di ba dapat ganon? Kaya nga tama nga si Vice President Sara Duterte, para talagang inaabuso, no, ang kanilang power, no, ang kanilang kapangyarihan, naging bendalu, mga low vendor. Ganon na mga pangga. So anyway, alamin nga natin kung ano nga ba ang rule, no, ng Kamara. So under the rule of Congress and the 1987 Philippines Constitution, the House of Representatives hold the exclusive power to
to initiate impeachment cases which often involves preliminary hearing to determine probable cause, acting as a preliminary investigation. So, preliminary investigation, parang nag-overacting, no? Before the case is sent to Senate. Ika nga, ang may karapatan lang mag-trial ay ang Senado, no? So the Committee on Justice conduct hearings to determine if a complaint is sufficient form and substance. So ito yung sinabi ni Madam Lawson, Madam Chair. Establishing probable case, this is act as a preliminary investigation which evidence is gathered rather than a full mini trial which is reserved for the Senate. O, di ba? Senado lang talaga ang may karapatang mag-trial, no? So, makikita natin na talagang yung ibang mga congressman naging low vendor. Takot nga ba? Dahil alam nila na mga guilty sila, alam nila na involved sila sa flood control corruption, at alam nila pag si Sara Duterte ang maging Pangulo ngayong 2028, babalikan sila at papanagutin, no, sa rampant corruption, no, regarding sa flood control. So dito natin nakikita nung hadlock na sila pangga. Kaya kailangan na talagang tuluyang ma-impeach. Dahil alin nyo pangga, pag ma-impeach si Sara Duterte, kaya tatakbo ito ng barangay captain, ay hindi na pwede. No? Kaya yun ang pinupunterya nila, na tuluyang ma-impeach at masira sa taong bayan. Sabi nga ng iba, ng nakakarami, lalo na yung mga abogado, kung sufficient forms and substance na dapat nagbutuhan na kayo dyan sa kamara. Bakit hindi pa kayo nagbutuhan? Baka kulang pa nga yung mga congressman na mag-yes, baka nakulangan sa maleta, o di kaya'y baka naman siguro na na-realize nila o naisip nila na talaga itong impeachment ni Sara Duterte ng ating Vice President ay basura o paulit-ulit lang o recycle. So, talagang sayang yung oras dahil kahit ma-impeach pa sa Kamara, ibabalik pa rin sa kanila, no, sa Senado or sa Supreme Court. Kaya nga, isa sa mga nagsasabi talagang hindi na siya makisawsaw o makisabay sa impeachment ay ang representative, no, na si si Puno pala, o si Puno. So, sabi nga ni Representative Puno, hindi siya makisawsaw na, no? At nakikita natin nung March 25 na talagang ginisa, no, ni Representative Ropo, yun siya, Ropo Rodriguez, ang mga ibang congressman regarding, no, sa sinasabi nilang ebidensya. Tinanong niya si Representative Abante regarding sa ebidensyang pinakita, bakit photocopy, kinestyon niya si Representative Ridon, no, nga talagang nagmukhang tanga that time, talagang nagmukha silang clown dahil ginigisa sila, no, ng kapwa nila congressman. Ika nga, sabi nga ni Rodriguez na, Madam Chair, yung ginagawa natin ngayon ay fishing fleet expedition, no? Na ika nga, naghahanap pa tayo ng ebidensya. Bakit sinasabi nating meron na tayong solid evidence, no? Mukhang sa ginagawa natin, naghahanap pa tayo. Marami nasasabi, sinasadya talaga nilang magkaroon ng mini trial, ipatawag ang Vice President para ito'y galitin o questionin o talagang insultuhin, no? Ikang kasirain ang pagkatao nito. Baka sakali, no, sa kanilang narrative, masisira ang Vice President at baka maniniwala ang taong bayan at ito ang maging dahilan na hindi na siya ibubuto sa 2028. Pero hindi ganun ang nangyayari, mga pangga. Imbes si Sara Duterte ang masira, lalo pa tuloy itong pinaglaban ng taong bayan at yung mga taong sumisira, yun ang patuloy na binabagsak. Kaya nga, di ba, lalo silang na-imver na. O, diba? Dahil ginawa na nilang lahat. Ika nga, bothered na ang mga kaluluwa na hindi na siguro yan natutulog para lang talaga ma-impeach ang Vice President. Siguro pag gising niya, ang nasa utak niya, impeachment ng Vice President, no? Kasi takot Dahil alam nila na sa 2028, dapat managot lahat ng involved sa corruption. So, si Madam Chair, isa siya sa mga sinasabi na tumatanggap ng maleta, sabi ng dating Marino. At alam natin na si Madam Chair, yung kanyang husband, ay tinago niya ito na may kaso itong rape, no? So, makikita nating nagbibend the law talaga si Madam. So, good luck, no?
sa kanilang impeachment na hinain dahil alam natin na basura pa rin ito at maraming nasasabi na ang impeachment kay Sara Duterte ay hindi ito impeachment kundi persecution o sirain lang talaga ang Vice President para baka sakali masira ito sa taong bayan at pagdating ng 2028 hindi ito mananalo. So ayan mga pangga, no? So makikita natin na imbes na tutukan ang nangyayari sa ating bansa ngayon, sa problemang ating hinaharap, ututukan ang trilyong-trilyong pagnanakaw sa kaban ng bayan, ay talagang puro Duterte ang nasa isip nila. Imbes na ika nga usigin ang tunay na salarin. Ito'y makikita natin pinagtakpan. Ika nga ayaw nila sa maayos o malinis na pamumuno, gusto nila yung magdanakaw. Dahil bakit? Pati din sila kasi nakinabang. So ayan pangga. So sa susunod, no, abangan nyo naman ang iba nating reaksyon o di kay opinion, no? Magkaiba man tayo ng paniniwala at panindigan sa mundo ng politika dahil demokrasya naman tayo, no? Ika nga, huwag nating kalimutang mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. God bless everyone! Bye-bye!